Sa ibang balita, nailibing na sina Labangan Mayor Ukol Talumpa, kanyang asawa at pamangkin sa Zamboanga del Sur. Sila po yung 3 sa 4 na napatay sa Palmaril sa NAIA Terminal 3 kahapon. Ang kabuang report, hatid ni Steve Dailisa. Sana malutas nila agad yung kaso kasi ang bigat ng nararamdaman namin. Ito ang apila ng isa sa mga anak ng napatay na si Labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa. Napas lang ang alkalde at kanyang asawa at pamangkin sa NAIA Terminal 3 kahapon. Umaasa ang mga naulila ng mga biktima na makuha agad nila ang hustisya. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga otoridad pero tikom sila tungkol sa ginagawang investigasyon. Naniniwala silang politika ang punot dulo ng pananambang. Ito lahat of full politika. Kasi hindi lang ito yung unang beses. Noong 2010, nasugatan sa pananambang si Talumpa at kanyang pamangkin sa Ermita, Maynila. Vice Mayor pa lang noon ng Labangan si Talumpa. Setyembre naman nung nakarang taon nang pasabugan ng granada ang sasakyan niya sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nakaligtas siya at ang kanyang misis. Ikinadismaya rin ng pamilya Talumpa ang kawalan ng CCTV sa terminal. Paano namin malalaman kung ano nangyari nung mismo sa crime scene kung wala silang CCTV? Mula sa tahanan ng mga Talumpa sa Las Piñas City, dinala mga bangkay ng alkalde, kanyang asawa at pamangkin sa Villamor Air Base. Isinakay ang mga ito sa eroplano at inilipad patungong Zamboanga del Sur. Bandang alas 5 ng umaga, dumating sa Pagadian City ang kanilang mga labi. Bumuhos ang emosyon ng mga kaanak at taga-suporta ni Talumpa. Mula sa paliparan, idiniretso ang mga ito sa bahay ng alkalde sa Labangan. Agad itong inihanda para sa libing. Sa tradisyon ng mga Muslim, kailangan mailibing ang mga yumao sa loob ng 24 oras matapos bawian ng buhay. Dinumog ang libing ng mga biktima. Kabilang sa mga pumunta si Zamboanga del Sur Governor Antonio Ceriles. Ayon sa kanya, may kinalaman sa kampanya ni Talumpa laban sa illegal na droga ang pamamaslang. Maraming naging biktima sa droga, sa mga bata, at naging problema talaga. Steve Dailisa, GMA News.